Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening sa ibang mga lugar. Okay. John chapter 2, verse 13 hanggang 25. John chapter 2, verse 13 hanggang 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. Okay. John chapter 2, verse 13, the read begins. And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables, and said unto them that sold doves, take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. And his disciples remembered that it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. Then answered the Jews and said unto him, what sign showest thou unto us, saying that thou doest these things? Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? But he spake of the temple of his body. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them. And they believed the scripture and the word which Jesus had said. Now when he was in Jerusalem at the Passover in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men, and needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Let us pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa mga salita na minabasa. Salamat sa mga memory verse testimony. Pagpalan niyo po ang salita mo na mahayag. Sweet Holy Spirit, help us, help me to preach the word with wisdom, clarity, love, passion, and power. Forgive all our sins. Salamat sa pag-ingat mo sa baris sa amin, at ingatan yung si Belgas, Sister Monique, si Sia papunta dito pa natin iba pa, si Colin Aliyah, makahabol sila Panginoon. In Jesus Christ's name, Amen. Ang title ngayong araw na to, ngayon ay September 22, Advance Happy Birthday kay Brother Edgar sa September 23, bukas, at sa 25 kay Sister Penny. Advance Happy Birthday, God bless you. Ang title ngayong araw na to, September 22, ay God is serious. God is serious. Ang Diyos ay seryoso. Alam niyo, nung unang panahon, sa time ng Genesis, seryoso ang Diyos nung nakipag-usap kay Adan at kay Eva. Sabi ng Diyos, huwag niyong kainin yung bunga ng puno na yan in the midst of the garden. Ibig sabihin, kung 1,000 man ang punong kahoy doon na may bunga, kainin mo yun kung 999 halimbawa. Pero yung isa na doon, huwag kainin. So ang Diyos ay seryoso sa kanya. Sabi, na once ang kinain nyo yun, ay mamamatay kayo. Ibig sabihin, mamamatay kayo spiritual, hindi physical, spiritual. So seryoso ang Diyos. Siyempre, ang Diyos naman, ang tao, hindi ginawa ng Diyos ang tao na robot, na sunod-sunod. Ibig sabihin, mayroong free will, o tinatawag na volition. Kaya, hindi kinokontrol ng Panginoon si Adan at si Eva na sila may kalayaan na pumili. Pero ang sabi ng Panginoon ay seryoso ang Panginoon na kinausap sila na Adan at Eve, huwag niyong kainin yung bunga ng punong kahoy na yan. Kasi once na kinain niyo yun, kayo ay mamamatay. So, spiritually speaking, namatay. So, namatay sila. Dahil ang Diyos ay seryoso sa kanyang sinabi, hindi naman ito sineryosin ni Adan ni Eva. So, ito na ngayon yung nangyari sa akin. So, of course, alam naman ang Panginoon na mangyayari yan. Alam naman ang Panginoon yan. Siyempre, God is all-knowing God. Alam
alam naman ng Panginoon yan, na ganun ang nangyari. Another is si Noah. Ano sabi ng Diyos kay Noah? Noah, mangaral ka ng salita ng Diyos about sa Diyos, sa Panginoon, sa mga tao. Ilang years nangaral si Noah? 120 years. Seryoso na pagwali niya, pero 120 years ay walang maniwala except the family of Noah. Yun lang ang naniwala kay sa Panginoon. Yung pamilya lang ni Noah, asawa niya at tatlong niya anak na lalaki at tatlo yung anak ng lalaki na yun may mga asawa, so 8 lahat. Yun ang niwala. Seryoso ang Diyos. Kaya warningan mo yung tao na magkaroon ng dilubyo o malaking baha, worldwide flood. Tinawanan pa si Noah. Si Noah nabubuang na. Paano? Wala naman kasing ulan o hamog lang. Kaya seryoso ang Diyos na magsisi ang tao, magbago buhay, maniwala sa salita ng Diyos. Sa panahon ni Noah, for 20 years, hindi sila naniwala. So dahil hindi sila naniwala, ang nangyari ay nagkaroon ng baha. At sila ay sumisigaw, Noah, naniwala na kami sa Diyos, papasukin mo na kami sa daong. Pero pag sinarado na ng Diyos, ang Diyos, sinarado niya na yung daong. Pag Diyos ang nagsarado, walang makapagbukas. So ganun. Seryoso ang Diyos. Kaya pag sinabi niya, mangyayari at matutupad. Another is kay Abraham. Si Abraham naman, ang Diyos nakipag-usap. 100 years old si Abraham, 90 years old si Sarah. Sabi ng angel of the Lord, sabi ng Panginoon na manganak si Sarah, si Isaac. Tawa lang si Sarah, hindi siya naniwala. And then, ang ginawa pa ni Sarah, binigay yung kanyang alipin na si Hagar, yung Egyptian. Yun yung lahi ngayon ng kalaban ng Israel. So, hindi nila sineryoso na ang sabi ng Diyos ay manganak si Sarah ng promise na anak. Yan ay si Isaac. Pero hindi yung sineryoso ni Abraham, hindi yung sineryoso ni Sarah. Kaya ang title natin ay God is Serious. So, ano nangyari ngayon sa lahi ni Abraham, sa kanyang sa lahi ni Isaac at ni Ismael? Magulo hanggang ngayon, nagagira sila. Kung imagine, kawawa ang mga bata, mga matanda, mga babae, nakakapatay, kahit sa school, kahit sa hospital, kasabog lang. So talagang iba na. So, kanino problema yan? Problema yan ng mga tao. Hindi naman yung gusto ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, love your enemy, love one another. Pero yung mga tao doon, nag-aaway-aaway sila. Pero magkapatid naman sila yung kay Lolo Abraham. Kaya, yun ang consequence ng tao. Kaya, God is serious. Another thing, God is serious. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Dahil ang mga tao, mga Israelites, kasama yung mga mixed multitude, ay kalikran mo sa Panginoon na tubig. Sabi ng Panginoon, Moses, strike yung bato, strike the rock once. Paluin mo ng isang bisis yung bato, the rock. It symbols of the rock, si Lord Jesus sa New Testament. Pero pinalo ni Moses dahil sa inis, dalawa. Ano ang consequence? Hindi nakapasok si Moses sa promised land. Kaya God is serious. Ibig sabihin, kung ano sinabi ng Panginoon ay ating sundin. Ano pang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. Una, hindi second. Kaya maganda sa New Washington, yung pinagawa ni Mayor Jessica Panambon. Pinagawa niya yung King James Version 5 sa plaza. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Kaya, pag inuna natin ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God, ang kanyang kaharian ng Diyos, kingdom of love, kingdom of righteousness, kingdom of justice, at ang sunod ay seek the righteousness of God, ang katuwiran ng Panginoon. Ito ay katuwiran ito ng Panginoon, magtipon tayo para sa Panginoon. At ang bigyan ng Panginoon dayon, and all these things, hindi lang some, hindi lang few, little, but
All these things shall be added unto you. Yung desire ni tayo siya makagraduate sa senior high, yung desire ni Sister Monet na may pasa na yung ATM loan niya na mabalik ang ATM, kay Ladino man, yung kanilang mga sound credit na problema. At ganoon din sa ibang mga problema. Pau-pau na board exam, makapasa siya. Sila Hana, sila Gigi, sila Linlin, sila Kelton, si Linlin, si Cathy, si Sia, Caitlin, lahat mga desire. All these things shall be added in. Ipaaman na sa inyo. Alam niyo, totoo talaga yun. Inuna ko yung Panginoon sa buhay ko, binata pa ko, ang allowance ko lang, 1 month, 1,000, maging 1,000. Tapos nag 3,500 dahil may asawa na ako at nagarita. Garinta kami doon banda sa may Panyatsin banda. 3,150 ang renta doon. So, ang tira na lang sa 35 ay 350 pesos. Imagine. Diaper pa lang, gatas pa lang, kulang yan. Ang gatas nga ni JJ, piso na lang, 1,000 na. Similac. Ganda yung gatas sa Similac. Marami akong pera, bibili ako niyan kay grabe ang Similac ng memory. Hindi may disgrasya doon sa crossing Kalibo, no? Na motor na tumba. Nung dumaan ulit kami, sabi ni Jay, may natumba dito dati na motor. Ay, wala pa niya ako. Kalimutan na. Wala na. Kumapan sa memory. Kaya, basta unahin mo lang yung Panginoon. Provide yung mga needs ng kapamilya hanggang ngayon. No? So, totoo talaga. Seryoso ang Diyos. God is serious. Dito naman sa ating nabasa kanina, sa verse 13, sa John chapter 2, verse 13, sabi dito, and the Jews Passover was at hand. Malapit na. And Jesus went up to Jerusalem. Jesus ay pumunta doon sa Jerusalem dahil mayroong Pasko ng mga Hudyo. Ang tawag doon ay Jewish Passover. Mayroong pista. May pista rin ang mga Hudyo ay malapit na. At ang Bible story dyan ay the angel of death was to pass over to the house, every house ng bahay doon sa Egypt ng mga Israelites. Na pag may pahid na dugo ng hayop, particularly yung dugo ng lamb, ng tupa, this sign spared them every doorpost. No? Bawat pinto, doorpost ay mayroong pahid ng dugo ng lamb, ng tupa. At pag makita niyo ng angel of death, and this sign spared them from destruction. So, bawat Jewish family, stay put lang sa bahay. Kumbaga, parang may quarantine rin. Stay put lang. Doon na kayo sa bahay. Yan ang kagandahan sa pista nila. Dahil walang away, walang gulo. Unlike sa mga pista natin ngayong mga modern time ay kalinaway, pagnalasing, away, magulo yung pista. Pero sa mga Hudyo, ang pista nila ay maganda. Doon lang sila sa loob ng bahay, kakain ng karne ng tupa, ng lamb, or may karne rin ng baka. Depende sa kanilang mga, wala silang karning baboy. Kasi para sa mga Hudyo, madumi yung baboy para sa marumi para sa mga Hudyo. So, stay put lang sila sa house. Huwag lalabas. Ibig sabihin, kahit pala taga-ibang lugar ka, pag nasa loob ka ng bahay ng Israelites, ligtas ka. Siyempre, naniwala ka eh. Seryoso ang Diyos na pag may walang pahid dyan, patay kung sino dyan yung panganay. O, panganay. O, ikaw, panganay rin. Panganay ka rin. Lalaki lang ba, di ba? Ano, panganay. Kasama rin yung, tapos na panganay. Tao man o hayop. Yeah. Oh. Kaya particularly na pag may tupa o lam na may pahid ng dugo dyan at may dugo na pahid ay buhay. Ibig sabihin may makita ng angel of death, ay may dugo ito Ananiwala to sa sabi ng Diyos. I will pass over you. Lalampas ako. Kayo may kanta na, ano kanta? Excuse me. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Yun ang kanta.
na pag makita ng angel of death na may dugo sa doorpost, ay lalampas ako. I will pass over you. Pero kung hindi naniwala yung may-ari ng bahay na yon, yung head of the family, sigurado patay bawat panganay doon. Particularly lalaki. Siyempre, pati panganay, pati man ang babae, siyempre panganay. Basta panganay. Pati nga hayop ay, hindi ako matamaan. So, ang tawag doon sa tupa nilagay ay Pascal Lamb. Pascal Lamb. Hindi ko lang na-research itong ano rin yung Pascal nga, yung spelling yung P-A-S-C-H-A-L. Kasi research ko, kung ano ang ginapahid ng dugo doon sa doorpost ay Pascal Lamb. Tupa. At ito ay unblemished. Ito ay walang perfecto, walang bahid, hindi ito bulag o hindi ito paki o lumpo. Walang kapintasan. Flawless. Kung sa mga pantoy, sa mga tao pa, ito ay parang katulad siya ng mga artista na mga guwapo. Yan. So, yan ang pinapahid sa pinto, dugo ng Pascal Lamb. At ang karne ng tupa, siyempre kakainin nila. Lulutuin, kakainin ng family, relatives, even stranger na believe the instruction of Moses from God. Until mapulpil lahat ng panganay na Egyptian ay mapatay ng angel of death. Ito ay kasampung salot o plague. Hindi ako magkamali. Pero sa bahay ng mga Jews, mga Hudyo, the angel of death will pass over you. As sa John chapter 2 verse 13 na yan, na and the Jews pass over was at malapit na yung pista ng mga Jews. Sineselebrate talaga nila ito every year. Ngayon, gincheck ko kung ano kayang month ito. At nakita ko, ito ay sa John 2:13, ito ay sineselebrate nila month of April. From April 12, 2025 ng Sabado hanggang April 20, 2025 Sunday. So, yun pa lang pag-celebrate ng ilang araw rin. Mga mga 8 days. From April 12, 2025 next year hanggang April 20, 2025. At si Jesus went up to Jerusalem. Number 1 point, ang title natin, God is serious. God is serious. Number 1, secret place become business place. Secret place become business place. Itong templo na to ay sagradong lugar. Ito ay place of prayer, place of worship, place of singing and praising God, place of thanksgiving, place of offering, interceding, ito ay place of request, glorifying God, ito ay place of victory, ito ay place of hinaing o yung agony or yung gapray kagid makaintin. Ito ay place for asking for forgiveness, place of majesty, ito ay place of Torah, ito yung first 5 books of Moses, kung di ba kamali, yung Torah tawag nila, yung scripture nila. Ito ay place of scriptures, ito ay place of wisdom, itong temple, kaya nalang si Lord Jesus doon sa templo, 12 years old ka. Siya ay nakikipag-istorya sa mga masters, sa mga scribes. Ito, place for pleading for God. Bigyan na luto. Paki-open na yun, basi batok. Tapos sila na. Hindi ka rin open. Asking, place for victory, place for success, a place for blessings, place of presence of God, itong templo nila sa Jerusalem. So, a place of comfort, place of refuge, refreshing and meditating the Word of God, the goodness of God. Place of counsel, doon si Lord Jesus may counsel doon sa mga teachers sa temple, mga doctors sa temple. Place of holiness, integrity and faithfulness, truthfulness, humbleness, sincerity. Place of surrender, place of dedication, a life to the Lord, place of vows, renewal, place of revival, place of how to be saved, place of prophecy, place of God, place of covenant, place of contented life, at iba pa.
Pero alam nyo, ito ang ginawa nila. Sold oxen, baka, nagbibinta sila ng baka, ng tupa. Kumbaga, ginawa nilang palengke yung templo. Kaya naging secret place become business place. Tingnan nyo doon sa palengke. Ngayon sa bagong palengke, matraffic, walang parkingan. Maingay, talagang nag-iikot lang ako. Nung nag-iikot ako, doon na lang ako nag-park na lang sa labas highway na lang. So useless lang yung pagpunta sa paligid, nag-iikot lang ako. Kaya, naging ginawa nilang business place ng tupa, lamb, sheep, at kalapati. Money changers, yun ang nangyari. Yung secret place become business place. Number 2 point, sincerity of our Savior Jesus Christ. Sincerity of our Savior Jesus Christ. Verse 15 and 16. Pero basahin mo ng verse 14. Found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting. Verse 15, and when he had made us cords of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers' money, and overthrew the tables. And said unto them that sold doves, take these things since make not my father's house an house of merchandise. Sincerity of our Savior Jesus Christ. Siya ay seryoso ang Panginoon Jesus. Kaya mabasa natin doon na sa John 2:16b na this is make not my father's house an house of merchandise. Ministry, hindi ministry. Huwag niyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Kaya people noon pa man, some people, even some religious leaders, they are using the temple for personal gain, for money. Siyempre, pag nagatinda ka ng baka, may ginansya yan. Ang isang baka ngayon, makano? 30 mil? 1 million. So, siyempre, pag may tubo ka lang doon, kahit 5,000, laki na yun. Oh. Pero ang dami pang baka yung bibenta at may tupa pa, may kalapati pa. So ginawa nila ang personal gain yung temple for money. They are using the name of God. Siyempre, gagamitin nila yung pangalan ng Diyos, ang Diyos mismo itself for their personal gain, for money, income. Even today, no? Even today, lalo na sa mga TV evangelists, mayroon silang tele-evangelist they are using the prosperity gospel and using the name of Christ, using the name of God, even the name of Christian Church to have wealth. Kaya yayaman ng mga ibang tele-evangelist, mayroon silang mga chopper, mayroon silang mga jet plane, nakatira sa mga mansion. Ang yung mga makita mo yun sa mga YouTube, mga top 10 tele-evangelist na mga milyonaryo. Tapos ang kanila mga preaching mga nagalakad lang naman sa mga daming pera, mga dala. Tapos basta ginapan kami ng about prosperity. Ay paano para tayo ay dito lang tayo nagtitipon, ibig sabihin hindi pala tayo tama, tunay. Kaya minsan iba na ang dating. Hindi, kwarta na. Ministry na, hindi na ministry. And of course, sa kanila, ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon for wealth. Personal wealth. And money and political influence, selfish motives. Make not my father's house an house of merchandise. Kaya makita natin yung sincerity of our Lord Jesus Christ, ang kanyang seriousness ng Panginoon. Holiness, holy thing, sacredness of the place. So number 1,
sacred place became business place. Number 2, ito yung sincerity of our Savior Jesus Christ. O ito yung zealousness. Pwede rin zealousness. Ibig sabihin yung zeal, yung maalab, masigasig, zealous. Katulad nun na si Apostol Pablo ay, hindi ba sa apostol, ay pag nalaman niya may nagtitipon na grupo dito about batipon nila because of Jesus Christ, ang kanyang gagawin dyan, dahil zealous at kanyang religion na Judaism na siya ng Pariseo, kanyang pagpapaluin tayo, agupitin at dalhin sa bilangguan. Yun yung zealousness. Yan ang tawag na zealous. Sincerity. And then the last scripture was fulfilled. Na-fulfilled yung scripture sa verse 19. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. So i-destroy yung temple na to, yung physical temple, at in 3 days I will raise it up. Pero ang tinutukoy ng temple ni Jesus ay temple ng kanyang body. After 3 days siya ay mabuhay na muli, at yun ay nangyari. At yun ay na-fulfill yung prophecy. Kaya walang sino man na leader ng grupo ng panampalataya, religion, na mayroon nag-sacrifice. Wala man nag-sacrifice si Buddha, si Muhammad, si Confucius, o yung iba pang Hinduism, wala. Only the Lord Jesus Christ ang nag-sacrifice ng kanyang buhay. Kaya unique ang ating pagiging believers of Jesus Christ. Usually hindi naman tumawag na ang grupo ni Lord Jesus ay, hindi ba tinawag ni Jesus Christ yung grupo na Christian? Wala naman siyang sabi, oh Christian tayo, wala. Alam mo kasi nang tawag sa mga disciples, mga unbelievers, mga outsider, Christian na yun sila. Ang Christian pa nga napatawag ni patuya pa, parang insulto, bully. Pero naman, natanggap na naman ni Apostol Pedro kay doon sa book of Peter, sabi doon na if you suffer as a Christian, parang naman, count it all joy. Parang ganun, parang tanggap na rin ni, kung pang bubuli yung word na Christian, tanggap na rin yan ni Apostol Pedro later on. Parang nasulat na Christian lang, ay 2 lang yan. Doon sa book of Acts 2, 3. Sa book of Peter, 3. Sa book of Acts 2, yung sa doon, Acts 11:26, and the disciples were Christian, called first Christian in Antioch, Syria. And then sa kay nang umarap si Pablo kay King Agrippa. Sabi ni Agrippa ba yun? Sabi doon na, almost persuaded me to become a Christian. Gusto niyo maging Kristiyano. Kasi doon ang mga leader noon, parang antay rin ng suhol. Puso na yung mga bribery na bago nga nila pakawalan si Pablo ay nag-antay pa yung pinuno doon na magbigay si Pablo ng pera para i-release pa. Kaya ginhold niya ni si. Kaya uso naman ng mga bribery. Kaya, excuse me, kaya tayo dito sa Pilipinas, pag mga mayaman yung nahuhuli, nakalabas ng bansa dahil mahirap kasi tayo. Kaya yung mga ibang pulis at sa mga Bureau of Immigration nabibigyan ng pera ng katulad ni Alice Go o sino mga suspect ay binibigyan nila ng pera yung escort kaya nakakalabas nila. Kasi ang Pilipino kasi ay mahirap kaya nabibili sila. Siyempre para sa isip nila, minsan lang to. At siyempre, pag ito ay million na binibigay, siyempre, isipin nila dito makuha sa ilang buwang sahod. Pero kung isipin man nila, pera lang yan. May trabaho ka naman at dapat ka sa tungkulin mo na sinumpaan. So, ganun ang nangyayari. Pero sa mga South Korea, Japan, pag, halimbawa, mayroon na silang, mayroon lang nagawa man na may issue na nag-corrupt man na si Prime Minister na ganito na si Presidente, automatic yung taga-Japan o taga-South Korea nag-resign. Nag-resign agad sa pagka-Presidente o Prime Minister, resign agad sila, no? Pero sa Pilipinas, marami na ang kaso, billion, profit pa rin sa pwesto, profit pa rin.
Kapalmoks pa yun, no? So, iba kasi dito sa Pilipinas. Ating mga kultura. Pero, ganun pa man ay, dapat anong tama, ay paglaban sa ng tama. The right is always right and wrong is always wrong. Merong kasabihin nga na, bakit daw nananaig yung, sabi ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Sabi ni Edmund Burke na nag-triumph yung evil dahil yung mga good people, good men ay walang ginagawa. Tahimik lang. So dapat tayo maging fan na tayo. Maging masalita man kung what is truth. Kaya nga si dating Mayor Jim Magilo, lumabas na eh. Imagine ano. Kaya dito sa time naman ni Lord Jesus, scripture was fulfilled. Kaya basahin naman hanggang sa verse 20. Then said the Jews 46 ginawa yung templo in building and well, they'll rear it up in 3 days. Alam niyo, no? Sa mga ginagawang mga bahay building, no? Years para matapos. Pero sa isang iglap lang, mabilis masira, no? I-demolish, mabilis. Pero kung magawa, tagal, no? Tapos, may iba, pasabugin lang, tapos na. Collapse na. So, kaya dito naman, 46 years ginawa yung templo. But speak of the temple of his body. When therefore he was risen from the dead, nang nabuhay ang Panginoong Jesus, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. So sa verse 23, many believed in the name of the Lord Jesus. Many nag-believe in Jesus. When they saw the miracles, especially nakita nila ang milagro si Lord Jesus. Pero alam nyo, si Lord Jesus ay hindi nagtiwala sa kanila. Kaya maging sa verse 17, prophecy fulfilled yan. Sa verse 17, and his disciples remembered that it was written, the seal of thine house hath eaten me up. Why hindi niwala si Jesus? Because Jesus know all things. Jesus Christ is God, all-knowing. Pag all-knowing yan ay omniscient. Omniscient, all-knowing. Ang omnipotent, all-powerful. Ang omnipresent, present everywhere. Kaya nga may pangako si Jesus sa mga soul winner, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya ang nabigyan natin na gospel tracts noong June and July ay 143 na gospel tracts na namigay. At ang na-soul winning yata noon na mga yung people, yung makamali, ang 14 yata na witnessan. At noong month of August ay 90 ka gospel tracts ang binigay, people received. And then 10 yung nasulinin. And itong September naman, as of kahapon ay 53. Ilista kasi yan kada naman na nagbibigay ng mga binibilan ko, sa palingkis, palampon siya, o sa school, kung sino ba may gamitin kami sa mga officers sa Kaisik, may bigyan katabi ko. So 53. At 5 naman yung na bigyan ng nasiran, naka-preach ng gospel. So nalista ko yun para mga nakasunod. So praise the Lord. Kaya God is serious. Amen? Kaya seryoso ang Diyos. Nung ligtas tayo ng Panginoon, seryoso ang Diyos. So tayo rin, pagdating sa Panginoon, sa gawain Panginoon, ay seryoso rin tayo. Amen? So salamat sa inyong seryoso. Kasi kung hindi kayo seryoso, in Christian life, hindi man kayo pupunta dito. Di ba? Kung hindi rin ako seryoso, hindi na ako pupunta dito. Kasi bawat pagtitipon natin ay kumbaga ay wala man tayong gain, no? Walang gain, gagastos tayo. Pero bakit natin ginagawa to? Dahil hindi naman tayo for ministry. We are for ministry na Panginoon. Ito ay for our spiritual strength, spiritual gain. Kaya God is serious. So
serious ng Panginoon. Number one, secret place become business place. Sincerity or seriousness of our Savior Jesus Christ. And last scripture was fulfilled. Na-fulfilled yung salita ng Panginoon. Salamat. So maraming fulfillment na, almost one yata. Mga 75% na na-fulfill. Ang hindi pa lang na-fulfill na prophecy ng Panginoon yung pagdating niya, ano yung Battle of Armageddon, at mga iba hindi pa na-fulfill at i-change ang ating body, yung pa hindi na-fulfill. So, pero almost marami na na-fulfill. Kaya nga bukas, meron kaming pastors, prayer fellowship sa Makato, Pastor Tiagan, merong bisita siya na nakapunta na doon na magaling sa prophecy at pag-uusapan maraming mga tanong at least makapunta man doon bukas. Tapos maybe daw. So praise the Lord. At least another learning naman as na nasa salita ng Diyos ay i-share man ba yun dito sa mga taga dito ni Kalibok. So praise the Lord. Are you happy na kayo ay Bitanites tayo? Amen? Amen. Bitanites, praise the Lord na Pastor Nablik ay very supportive rin. Salamat rin kay Pastor Sapira, ang iyong mga pasusunod, Pastor Yolina. Salamat sa Panginoon. Okay, let us pray. God, our Father in heaven, thank you po sa inyong salita. Salamat po, God is serious. Salamat o Diyos, seryoso kayo. Lord, you are serious for saving our souls. And you are serious na pinadala niyo si Lord Jesus to die on the cross for our salvation, to redeem us from the judgment of hell. Thank you. At ang Holy Spirit rin ay seryoso na para kami lumago spiritual. Thank you rin, Heavenly Father, Lord. Thank you sa mga anak mo nandito na seryoso din sila sa paglingkod sa inyo. We pray, Lord, kaya makalugin sa amin in the future ng kalooban mo na lugar at lupa na para mapatayan din na Bethany Baptist Church sa Mission Kalibok, Panginoon. Kaya